Hello guys! For today's video, eto, gagawa tayo ng dog cage. Pero bago yan, i-unbox muna natin itong gwapo at bagong-bago nating Boss na grinder. Kung makikita nyo, complete set ito sa halagang 4,500. Meron na kayong ganitong kagwapo na grinder. So, yung mga last previous years, ang ginagamit natin is makita yung gamit natin. Pero ngayon, gusto kong subukan din itong si Boss. Tingnan nyo naman gano'n siya kagwapo, no? Ayan, 4,500 lang yan, guys. Pwede nyo mabibili sa market. So, yan. Ganyan ang itsura ng original na Boss grinder. Mga beshies, mga kabakal, no? So, ganyan ang sasakan niya. And then, syempre, yung kanyang mga body. So, ito, complete set ito. May holder, may spanner, and then may guard siya, and then may ano din siya. O, ayan, yung mga sets niya. So, umpisahan na natin ang ating dog cage. So, bago yan, na-set up na ni darling ko yung working table natin. Kung makikita nyo is na lagyan na siya ng plywood, and then tsaka na lang namin ipinatong yung bakal, yung plate. So, floor wax ko muna. Ganyan yung pag-cure or pag-maintain ng ating working table para at least malinis talaga siya. And then, anti-kalawang na din. Kung makikita nyo, sobrang kalawang nung plate na nilagay natin. Pero, mawawala ang kalawang niya kapag nilalagyan natin ng ganyang floor wax. So, merong designated na lubricants na nilalagay dyan, pero floor wax lang yung meron ako. So, okay na yun. Floor wax lang, okay na yan, guys. So, umpisa na natin ang ating dog cage. So, kinat-cut na ni darling ko yung mga angle bar na gamitin natin. So, ang angle bar, size ng angle bar na ginamit natin is 1.5 yung lapad. And then, yung pinaka-door niya is 1 inch lang, guys. So, ayan, nakat-cut na ni Sunny Boy itong ating angle bar. So, assemble lang ang gagawin ng lola nyo. Good thing na meron na tayong partner na umaalalay at gumagawa sa ating mga project. At least kahit papano, hindi masyadong hirap ang lola nyo. So, kung makikita nyo, inassemble ko na yung pinaka flooring niya. So, ganyan lang ang paggawa ng dog cage, guys. Kung wala kayong pera, pwede kayong mag-DIY. So, napakasimple, ganyan lang kasimple, and then ganyan lang ka-easy yung paggagawa ng pinaka-flooring niya. So, sa paggagawa naman ng dog cage, depende sa size ng plastic matting na gamitin nyo. Yun din yung size ng flooring na gagawin nyo para mag-fit. Lagyan nyo lang siya ng allowance na kumbaga 10 mm yung lahat ng sides niya para at least kahit paano hindi sikip, and then hindi kayo mahihirapan maglagay. So, ayan, iti-trace lang din natin yung pinaka-unang ginawa natin, and then, ayan, i-assemble na natin dito sa pinakababa. Masyadong mataas yung ating working table, kaya dito tayo sa baba mag-assemble. So, ganyan lang yung pag-assemble ng dog cage. Ayan, si darling ko na hinawakan niya muna. And then, good thing na meron tayong mga magnets na hawak gamit. So, malaking tulong na ganyan, may mga magnet tayong kasama sa trabaho. O, diba? Napaka-easy, napaka-simple. Mas maganda pag angle bar yung gamit natin, mas madaling i-assemble compare sa tubular. So, meron ako nakitang mga iba na tubular yung gamit nila. Pero, pag tubular ang gamit, naku, napakamahal ng tubular, and then masyadong maraming tubular ang aaksayahin natin kapag tubular yung ginamit natin. So, ang sabi ng client natin is kahit na yung simple lang daw. So, simple yung kinuha nating materials, pero kung mayaman ka and then afford mo yung tubular, pwede rin namang tubular yung gagamitin mo. But, kung tubular ang ipapagawa mo, iba din yung bayad ng labor, kasi kung tubular yung
gagamitin natin guys, mas maraming consumables ang mga konsumo natin, mas malaki yung babayaran ni client. Pero pag ganyan na angle bar and then steel matting lang yung gagamitin natin, mas less yung expenses and then mas less din yung babayaran ni client. So, ito yung plastic matting na binili ko. So, bali ang size ng plastic matting natin is 1 feet by 3 feet yung haba and then 1 feet yung lapad niya. So, tatlo yung binili ko. Hopefully, magkasya dyan yung aso ni madam. So, finit lang natin sa pinaka-flooring niya and then tinanggal ulit natin. Chinek lang natin kung talagang magkakasa siya. So, ayan. Nagkasya naman and then itutuloy natin yung paggagawa, full weld. Nung nagkasya na yung ating plastic matting, full weld ko na para tumibay na yung mga both sides. And then, ikakat na natin ang ating steel matting. Ito namang steel matting na gamit natin dito is number 6. Number 6, kung hindi ako magkamali. So, bale, ito yung pinakagitna. Meron kasing tatlong klase ng steel matting. Meron yung number 8, and then 6, and then 4. So, bali number 6 itong binili natin. Yung number 4 is, ano siya, yung, number 8 pala. Yung number 8 is sobrang ano niya, guys, sobrang, paano to, manipis, and then nayuyugyug siya kapag ka yung masyadong wild yung ikukulong yung aso. Pag masyadong malaki yung aso, hindi na, kumbaga, applicable yung number 6 na size ng ating steel matting. So, number 8 pala. So, bali number 6 yung binili namin. Mas makapal-kapal and then mas, kumbaga, mas matibay. So, matibay din naman yung number 4, kaya lang sobrang mahal na nun. And then, hindi na bagay na maging kulungan ng aso kasi ang OA naman na ganun pa kalalaki yung gagamitin natin, aso lang naman yung ikukulong. So, number 6 is pwedeng-pwede na compare sa number 8. So, sinukatan lang natin yung, kumbaga, yung space na panlalagyan natin and then kinat-cut na natin ang ating steel matting. So, sa steel matting naman is meron dalawang klase din. Meron yung BI and then yung GI. Itong GI is hindi masyadong kinakalawang. So, yan yung binili namin kasi coated nga siya ng galvanized. And then yung BI is yung madaling kalawangin. So, ayan. Pag GI kasi, mas matagal yung, kumbaga, duration nung kanyang time bago siya kalawangin. Unlike sa BI na kapag ka hindi mo talaga siya alagaan sa pintura, ay madaling kakalawangin. O, diba? Napaka-easy and napakadali kapag ka steel matting ang gamit natin compare sa, kumbaga, tubular. So, ayan, nailagay na natin ang kanyang plastic matting. Okay, kung makikita nyo, fit na fit siya. And then, para sa kanyang door, ang ginamit natin is 1 inch na tubular yung ginamit natin kasi kapag masyadong aksayado na din kapag yung 1 1/2 pa rin yung gagamitin natin. So, ayan. Napaka-easy lang din yung paggawa ng kanyang door. Susukatan mo lang and then kung wala kang kasamang magagawa, mas prefer ko na maggagamit ka nga ng magnets para at least may hahawak. So, ito yung pinaka-door niya. Bali, minamaximize lang natin yung gamit ng steel matting. So, kailangan natin i-size kung ano yung natitirang materialis. Yun ang size ng kanyang door. So, kung makikita nyo is 1 inch nga yung size ng angle bar na ginamit natin. O, diba? Ganyan lang din kadali mag-assemble ng door. Mabilis lang natin tong ginawa kasi nga na-cut-cut na ito ni Sunny Boy kaya yung pag-assemble lang yung ginagawa natin. So, mabilis lang din magkwadrado ng items kapag kaganyan ang ginagawa nyo. Hindi na kailangan ng skwala. O, diba? Napakabilis ang paggawa. And then, itataking lang natin. Tsaka na lang natin ifufulled kapag nag-fit na sa mismong door na panlalagyan natin. Sa paggawa naman ng dog cage, guys, depende dun sa
size and then yung prefer ni client na materyales. So, dahil nga, sabi niya kahit yung simple lang ang gagawin mo, kaya simple lang din yung binili natin na materyales. So, ayan, lagyan na din natin ng steel matin yung pinaka-door niya. Ang iba kasi, ang gamit nila is pwede rin plywood, kaya lang, katulad ng sinabi ko, depende nga dun sa prefer ni client kung anong materials ang gagamitin natin. So, pang indoor ito guys, wala siyang kumbaga bubong, hindi na natin lalagyan ng bubong kasi pag once nilagyan natin ng bubong, mas dagdag materials and then syempre, mas dagdag na rin sa bayarin ni client. So, ang gusto niya indoor ito kasi sa loob yata ng bahay nila ilalagay or sa masilong na parte ng bahay nila ilalagay. So, walang bubong ito. Although, inelevate pa rin natin yung kanyang pinaka-flooring kasi kapag hindi yan nakataas, just in case na ilagay nila sa labasan, hindi mababasa si Doggy. Ayan, so kinabukasan, si darling ko na yung nag-volunteer na magpipintura gamit ang ating compressor. So, mas mabilis na din magpintura kasi nga meron tayong compressor na gamit, o diba? So, bali, black yung prefer ko na, hindi ko pala tinanong si client ko anong gusto niyang color, pero black yung binili kong color. So, dapat pala tinanong natin muna siya kung anong gusto niya. And then, after matuyo yung pintura, inilagay na rin natin yung kanyang plastic matting and then ready for deliver na. So, that's all for today's video guys. Bye-bye and I hope to see you for the next video.